Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahatid muli sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si XWP. Sana'y magustuhan niyo po ang kwento at mapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Ako nga pala si Megan. Isang babaeng madaling husgahan dahil sa laki at matabang katawan. Madaling palitan dahil hindi nagkaanak. Niloko ako ng asawa ko. At mas masakit pa doon, ang kabit niya ay ang mismong katulong na pinatuloy ko sa aming bahay. Sa gitna ng pagkawasa ko, may isang lalaking tumulong sa akin. Isang bilyonaryo na hindi ako tinignan bilang kawawa, kundi bilang isang babaeng may halaga. Inalok niya ako ng kasal kapalit ng isang bagay. Ang pagbawi ko sa dignidad ko at ang paghihiganti sa lalaking sumira sa akin. At sa unang pagkakataon, may taong nagsabing mamahalin niya ako kahit mataba ako. Ito ang kwento ng isang matabang babaeng minaliit at ng paghihiganting hindi nila inakalang kaya kong gawin. Paano nga ba nagsimula ang paghihiganti ng isang matabang asawa? Sunod-sunod ang pagsubo ni Megan ng mga pagkain sa kanyang bibig na tila ba ilang araw nang hindi nakakain ng masarap na pagkain. Kain at tulog lang ang ginagawa ni Megan ngayon dahil ang asawa niya mismo ang nagtatrabaho para sa kanila. Hindi na kailangang magtrabaho ni Megan dahil hindi na siya hinayaan ng kanyang asawa ni si Felix na magtrabaho. Noong una, buong akala ni Megan ay ayaw lamang siyang pahirapan ni Felix. Yung pala, masyadong obsessed ito sa kanya na hindi siya hinayaan na makipagkita sa mga kaibigan niya, lalo na sa lalaki. Nahagip na mga mata ni Megan ang babaeng kasambahay nila na si Clea nang duman ito sa dining room. "Kumain ka na ba, Clea? Sabayan mo na akong kumain, oh." Nakangiting alok ni Megan dito. Napabaling ang tingin ni Clea kay Megan. Tumagal ang tingin nito sa mukha ni Megan, lalo na sa plato na puno ng pagkain. Ayokong kumain ng marami, ma'am eh. Baka kasi tumaba ako. Diet pa naman ako, ma'am." Hilaw nang umiti si Clea habang sinusuri ang kinakain ni Megan. Lumambot ang kamay ni Megan at hindi na malayang naibaba niya ang kutsara tinitor. Tila may kung anong kirot na naramdaman si Megan sa sinabi ng kasambahay. Saglit lamang yon dahil kaagad na inalis ni Megan ang maruming pag-iisip at ngumiti ng tipid. Sige, kumain ka lang kung gusto mo, huwag ka mahiya." Tanging sambit lamang ni Megan. Iniisip na baka nahihiya lamang si Clea. Alam ni Megan na mataba siya. Naniniwala siya na mahal pa rin siya ng kanyang asawa kahit ganito na ang katawan at itsura niya. Ilang taon na silang kasal at nangako sila sa harapan ng Diyos na kahit anong mangyari ay pipiliin at mamahalin nila ang isa't isa. Ngunit hindi maiwasan ni Megan na saktan ang sariling damdamin. Binibigyan niya ng ibang kahulugan ang sinasabi ng mga taong nasa paligid. Parang imposible naman na magustuhan pa rin ni Sir Felix si Ma'am Megan. Ang laki na kaya ng pinagbago ni Ma'am. Hindi na siya bumabata. Hindi na siya pwedeng maging modelo sa sobrang taba niya. Sayang ang pera at kapugian ni Sir Felix kung ganong klaseng inahing baboy ang mapapangasawa niya. May pandidiri sa boses ng isang babaeng kasambahay habang tumatawa naman ang mga nakikinig dito. Hindi yun inaasahang marinig ni Megan. Tila ba may pumipigil sa kanya na kumprontahin ng mga kasambahay. Hindi magawang saway ni Megan ang mga ito dahil sa mas dinadamdam niya ang sakit. Hinayaan niya mga ito at tinatak sa utak na kahit anong mangyari, mahal pa rin siya ni Felix. Katatapos lamang ni Megan na maligo, nakatapis ang towel sa kanyang katawan nang lumabas sa banyo. Napatigil si Megan nang naabutang nakaupo si Felix sa kama habang kinakalikot ang cellphone. Malawak ang ngiti sa mga labi nito na pinagtataka naman ni Megan. Agad siya napansin ni Felix. Agad itong ibinulsa ang cellphone. "Nandito ka na pala.
Halika rito, aking misis. Sinanyasan nito si Megan na lumapit. Nagtataka man si Megan kung bakit tila ayaw ipakita ni Felix ang nilalaman ng cellphone nito ay lumapit pa rin siya dito. Napasinghap si Megan nang pinahiga siya ni Felix sa kama at agad na pumaibabaw. Anong ginagawa mo? Kumakabog ang dibdib ni Megan sa klaseng titig pa lamang ni Felix sa kanyang katawan. Alam mong gagawin ko ngayon sa iyo, aking asawa. Bakit ka pa nagtatanong? Nakangising tanong ni Felix at hinalik ka ng marahan ng leeg ni Megan. Napapikit ang mga mata ni Megan. Nawala biglang pagdududa niya sa pagtago ni Felix sa cellphone nito. Tila nawala sa kanyang isipan ang lahat ng mga nangyari sa kanya sa pamamahay nila. Sa mga halikataplos lamang ng kanyang asawa ay tila bumalik ulit ang sigla sa puso niya. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit mataba na ako? Baka magsawa ka sa akin. Biglang tanong ni Megan. Napatigil si Felix sa paghalik kay Megan. Bakit mo naman nasabi yan, mahal? Siyempre, mahal kita kahit sino ka man. Bakit naman ako magsasawa? Natatawang binalingan ni Felix si Megan. Para bang sinasabing imposibleng mangyari ang kinatatakutan ni Megan. Huwag mong isipin ng iba, kundi ako lamang. Maliwanag, Megan. Ayokong isipin mo yun, hindi mangyayari. Lumamlam ang mga mata ni Megan at tumungo sa kanyang asawa. Pakiramdam niya ay sobrang ganda niya sa paningin ni Felix at iyon ang mahalaga sa kanya. Hinila niya si Megan palapit, ang mga matay puno ng pananabik at lambing. Mahal kita. Mahina ngunit taimtim niyang dagdag, saka marahing napluwas ang balikat ni Megan pababa sa likod nito. Ayokong magduda ka pa sa nararamdaman ko para sa'yo. Bahagyang namula si Megan. Hinayaan niyang gabayan siya ni Felix. Ang kaba at pananabik ay magkahalong bumabalot sa dibdib niya. Napapikit siya sa pinaparamdam ni Felix. Parang pilit hinahabol ang bawat segundo na hindi sila nagsama. Felix. Mahinang tawag ni Megan. Halos pabulong habang mahigpit niyang hinawakan ang likod nito. Napangiti si Felix at mas niyaka pa siya. Nandito lang ako. Sagot nito, puno ng katiyakan. Hindi minadali ang mga galaw. Parang gusto nitong iparamdam na ligtas siya, na mahalaga siya. Hindi niya namalayang napahigpit ang kapit niya kay Felix. Ang mga hininga nila ay nagsabay. Sa mga sandaling yon, parang nawala ang pagod, ang takot at ang mga tanong. Ang natira lang ay ang pakiramdam na may taong piniling manatili. Mahal na mahal kita. Bulong ni Megan matapos ang katahimikan. Yakap ang katawan ni Felix na para bang ayaw na niyang pakawalan. Marahang hinalika ni Felix sa noo niya, saka ang labi. Isang halik na hindi nagmamadali. Mahal din kita. Tugon nito sa mababang tinig. At sa pagkakataong yun, ngumiti si Megan. Parang gumaan ang dibdib niya. Parang may bagay na sa wakas ay naging malinaw. Mula noon hanggang ngayon, sunod-sunuran si Megan sa lahat ng gusto ni Felix. Si Felix lang ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya hanggang sa tila lumalabo na ang lahat. Nakita ko kanina na magkasamang pumasok sa motel si Sir Felix at Clea nung namalengke ako. Hindi talaga ako makapaniwala. Bulalas bigla ng matandang kasambahay. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba na hahanap at hahanap ng ibang babae si Sir Felix? Kita mo na, imposible talaga sa lalaki, lalo na kung mayaman to na maging loyal sa matabat pangit na asawa. Nakangising pahayag ng isang babae. Tama ka, ilang taon na ako nagtatrabaho sa mayayamang pamilya at sinasabi ko na sa inyo, hindi na pag-ibig ang pinapairal nila, kundi pera at mga babae. Yun ang makakapagbigay ligaya sa mga lalaki. Kahit nga hindi mayaman na lalaki, nangyayari nga yun eh. Komento naman ng isang babaeng may edad na rin na tila ba alam nito ang takbo ng mundo. Nanghihina ang katawan ni Megan sa mga naririnig niya. Ayaw niyang paniwala ng mga ito dahil batid niyang mahilig sa tsismis sa mga kasambahay at ilang beses na rin nilang sinubukan na sirain ang tingin niya kay Felix.
Ngunit kahit pilitin niyang paniwalaan ang sariling pagkakakilala niya kay Felix, ay hindi pa rin niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Mas lalong dumami ang mga kinakain niya sa sobrang stress at pag-iisip kung totoo ang mga sabi-sabi na may kasamang ibang babae si Felix. At higit sa lahat, ayaw paniwalaan ni Megan na si Clea pa ang magiging kabit ng kanyang asawa. Hanggang sa napag-isipan ni Megan na puntahan ang kanyang asawa sa motel na narinig niyang binanggit ng mga kasambahay. "Good morning, ma'am. Welcome to our motel." Masayang bati ng receptionist nang pumasok si Megan. Nilibot ni Megan ang tingin habang hindi mapakali ang kanyang puso't isipan. Iniisip na sana mali ang sinabi ng mga kasambahay. Napabuntong hininga si Megan bago binalingan ng tingin ng receptionist na babae. "Gusto ko sanang malaman kung nandito pa si Felix Santiago?" Tanong ni Megan. Nag-aalangan naman ang receptionist na sagutin ang tanong ni Megan. "Pasensya na kayo, ma'am, pero bawal po kasing sabihin kung sino po yung mga taong nakabook ngayon ng mga rooms, pati rin sa safety and privacy po nila." Mas lalong lumakas ang kutob niya na nandito sa motel ang kanyang asawa. "Asawa ko ni Felix at gusto kong malaman kung may babae ba siyang dinadala rito. Please lang, sabi mo sa akin kung nandito siya, miss. Kung ayaw mong maniwala na asawa niya talaga ako, itong ID ko at ang photos namin." Ipinakita ni Megan sa babae ang mga ebidensya na nagpapatunay na asawa nga siya ni Felix. Nalaki naman ang mga mata ng babae sa pagkagulat. Hindi ito makapaniwalang binalingan ng tingin si Megan. Sa klaseng ekspresyon pa lamang ng babae, ay alam agad ni Megan na kilala nito si Felix at may alam ito. Naniniwala na po akong asawa niyo si Felix Santiago, ma'am. Hindi po sana pwedeng i-disclose sa mga taong pumapasok dito, pero dahil asawa niya po kayo, kailangan niyo itong malaman. Bakas ang kaba sa boses ng babae. Anong nalalaman niyo sa asawa ko, miss? Nandito ba siya? May kasama ba siyang ibang babae? Please, sabihin niyo naman sa akin. Ayaw niyo naman siguro na pagtakpan ang tinatago ng asawa ko, di ba? Sunod-sunod na sambit ni Megan at hindi na rin mapakali. Lumapit ang babae kay Megan at hinawakan ng kanyang balikat. "May babae po siyang dinadala rito, ma'am. Ito po yung susi at room number ni Sir Felix." Ibinigay ng babae ang room number kay Megan. "Hanggang dito na lang po kita kayang tulungan, ma'am. Malalagot ako sa manager namin kapag nalaman niyang tinulungan kita. Pumunta lang kayo sa second floor at para makita niyo sila." Mahigpit na hinawakan ni Megan ang maliit na papel kung saan nakalagay ang room number ng kanyang asawa. Ramdam ni Megan ang sikip sa kanyang dibdib sa isipan na totoong may babaeng kinakasama ang kanyang asawa. Ayaw niyang paniwalaan na magagawa yun ng kanyang asawa dahil ilang taon na niya itong kilala. Mahal na mahal siya ni Felix at wala itong pagkukulang bilang asawa. Kaya nahihirapan si Megan na tanggapin na kaya siyang lokohin ni Felix ng ganito. Para matapos ng pagdududa ni Megan, ay agad siyang umakyat sa second floor at hinanap ang room number. Para bang naging blanko ng utak ni Megan habang nakatayo at nakatitig sa kwarto kung nasaan ang kanyang asawa. Kahit nanginginig, mabilis na ginamit ni Megan ang susi para mabuksan ang pinto. Nang itulak niyang pinto, tumambad sa kanya ang eksena na kailanman hindi niya naisip na mangyayari at makikita kay Felix. Napatakip sa bibig si Megan sa kanyang naririnig at nakikita ngayon. Mas lalong nadurog ang puso ni Megan sa posisyon ngayon ni Felix at ng babaeng katalik nito. Baka sa mukha ni Felix na nag-e-enjoy ito sa ginagawa na para bang walang konsensya. Hindi na malaya ni Megan na kanina pa pala siyang humihikbi at lumuluha. Nang tumatak sa kanyang isipan ang pagtataksil ni Felix, ay agad niyang sinugod ito. "Mga walang hiya kayo! Mga walang hiya!" Malakas sa sigaw ni Megan. Hindi na alam kung ano ang sinisigaw niya kay Felix habang sinasabunutan ito sa likuran. "Sinong?" Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Felix na makita si Megan. Ngunit agad ding nawala yon at itinulak si Megan. Muntik na siyang tumalisik sa malakas sa pagkakatulak nito
Sinalo ni Megan ang sarili niyang katawan bago pa tuluyang bumagsak sa sahig. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatitig kay Felix, sa lalaking ilang taon niyang minahal at pinagkatiwalaan. Felix! Paos na tawag ni Megan, nangingilid ang luha sa mga mata. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to, ha? Pinagkatiwalaan kita. Akala ko ba mahal mo ko? Malakas sa sigaw ni Megan. Ang ingay mo, Megan! Bakit ka nandito? Wala ni kaunting pagsisisi sa mukha ng lalaki. Sa halip, iritable pa itong tumayo mula sa kama. Mabilis na hinilang kumot para takpan ang sarili. Sa likod nito, walang kahiya-hiyang umupo si Clea. Nakabalot lang ng kumot, may mapanuksong ngiti sa mga labi. Parang sadyang ipinapamukha kay Megan ang lahat. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako, ha? Wala kang karapatan sumugod dito. Malamig na tanong ni Felix. Napatawa si Clea. Isang maikling tawa na puno ng panlalait. Ma'am Megan, hindi ka na ba nagkakasya sa bahay? Sinundan mo pa talaga si Sir Felix? Tumayo ito. Sinadya dahan-dahan ng kilos. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Kahit ako mahihiya kung ganyan ang itsura ko. Akala mo siguro, loyal pa rin sa'yo si Felix, no? Mas maganda pa nga ang katawan ko kesa sa'yo. Kaya huwag kang magtataka kung palagi ako pinapasaya ng asawa mo. Komento ni Clea na may ngisis sa labi. Parang tinusok ang dibdib ni Megan sa bawat salita. Ngunit sa kabila ng sakit, may umusbong na galit sa loob niya. Tila babong pagkatao ni Megan ang iniinsulto ni Clea. Samantala, parang wala nang pakialam si Felix sa kanya. Nag-iba ng tingin nito sa kanya. Hindi niya mapigilan na masaktan at magalit sa dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. Tumahimik ka! Kasambahay ka lang. Wala kang karapatang pagsalita ako ng ganyan, Clea. Mariing sabi ni Megan. Nanginginig ang boses pero matapang na nakatingin. Kasambahay? Muling tumawa si Clea. Mas malakas na ngayon. Kung kasambahay lang ako, bakit akong kasama niya ngayon? Bakit ako ang pinili niya? Lumapit ito kay Felix at humawak sa braso nito. Tanggapin mo na, Ma'am Megan. Matagal ka na naming pinagtatawanan. Letsyong baboy lang masarap. Pero ikaw, mapang-uyam na tinignan nito si Megan mula sa talampakan hanggang sa mukha. Mukha kang panis sa letsyong baboy, okay? Hindi ka na masarap dahil gamit na gamit ka na. Natatawan dugtong pa ni Clea. Hindi na napigilan ni Megan ang sarili. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang buhok ni Clea at mariing hinila. Napasigaw ang babae habang sinusubukang makawala. Walang hiya ka! Sigaw ni Megan. Sa lahat ng babae, ikaw pa talaga. Sa sarili naming bahay ka pa tumira, wala akong utang na loob. Ikaw mas nakakadiri sa atin. Ngunit bago pa man makaganti si Megan ng higit, biglang humarang si Felix. Hinila nito si Megan palayo at sa isang iglap, dumapo ang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Megan at hindi makapaniwala na sinampal siya mismo ng kanyang asawa. Dahan-dahang bumaling ang mukha niya pabalik kay Felix. Ramdam ang hapdi sa pisngi. Hapding hindi kayang tumbasan ng sakit sa puso. Tumigil ka na, Megan. Ikaw ang gumagawa ng eksena dito. Malamig na sabi ni Felix. Tahimik na napaluha si Megan. Hindi na nakaganti ng sigaw. Sa sandaling yon, may namatay sa loob ni Megan. Tila ba natauhan bigla siya sa malakas na impact na pagkasampal ni Felix. Ganito ka pala. Ikaw na nga nanloko. Ikaw pang may ganang manakit sa akin. Ganito mo ako tatapusin. Mahinang sabi ni Megan. Halos mapaos ang boses sa pagpipigil ng iyak. Ano bang inaasahan mo? Singhal ni Felix. Tignan mo ka sarili mo. Hindi ka nakagaya ng dati, Megan. Losyang ka na. Wala kang naibigay sa akin. Kahit anak wala. Baog ka yatay. Nakakahiya ka na ipakita sa ibang tao. Puno ng masasakit na salita ang lumalabas sa bibig ni Felix.
Nakangiti si Clea sa likod nito, tila ba nagwagi sa laban na matagal nitong hinintay. Dahan-dahan tumayo si Megan. Pinunasan niyang pisngi niya, tuwid ang likod. "Huwag ka mag-alala, Felix." Malamig na tugon niya. "Hindi na kita gagambalain pa." Tumalikod si Megan at naglakad palabas ng kwarto. Bit-bit ang durog na puso, ngunit buo ang pasya na bitiwan ng lalaking 6 na taon niyang minahal. Kinabukasan, iniwan ni Megan ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Walang dala kundi ilang damit at ang dignidad na pilit niyang binubuo muli. Hindi niya hinayaan ang sarili na bumalik pa kay Felix kahit mahal niya pa ito. Naganap siya ng trabaho kung saan-saan. Tinanggihan, pinagtinginan, minamaliit. Ngunit hindi siya sumuko. Hanggang sa isang umaga, may tumanggap sa kanya, isang maliit na gym sa lungsod. "Janitor po?" Ulit ni Megan, hawak ang application form. "Opo, kahit yun lang." Ngumiti ang manager. "Pwede ka na magsimula bukas, miss." Sa unang araw niya sa gym, suot ang simpleng uniforme, bitbit ang map at timba. Napangiti si Megan, isang ngiting may halong sakit at pag-asa. Hindi man malinaw ang kinabukasan, alam niyang may isang bagay na hindi na niya muling gagawin. Ang ipagpalit ang sarili niyang halaga para sa maling pagmamahal. At doon, sa gitna ng pawis at pagod, unti-unting magsisimula ang pagbawi niya sa sarili at sa buhay na ninakaw sa kanya. Parang may nakadagan sa dibdib ni Megan habang binubuksan niyang pinto ng bahay ni Felix. Bitbit niyang isang maleta na iyon lang ang kaya niyang dalhin. Hindi siya bumalik para makipag-ayos kay Felix. Bumalik siya para kunin ang mga naiwan niyang gamit bago siya tuluyang mawala sa buhay ni Felix. Naabutan niya nakaupo sa sofa si Felix. Nakasandal si Clea sa balikat nito. Halos magkapatong ang mga katawan. Si Clea ay tumatawa na para bang nagwagi ito na maagaw ang kanyang asawa ng ganon lamang. Huminto ang mga paa ni Megan. Hindi siya nagsalita agad. Tinignan niya lamang ang dalawa ng tahimik, malamig at parang nanonood ng eksena. Napansin ni Felix ang presensya niya at agad na nagbago ang ekspresyon nito. Tila ba biglang naglaho ang lambing sa mukha nito, napalitan ng iritasyon at panlilibak. Mas sumigpit ang yakap nito kay Clea, para bang sinasadyang ipakita kung sinong pinili. "Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka pa talaga, ha?" Iritadong tanong ni Felix. Hindi sumagot si Megan agad. Dumiretso siya sa hagdan, ngunit napahinto nang marinig ang boses si Felix. "Sandali, Megan. Bakit ka bumalik, ha?" Tumawa ito ng may halong pang-insulto. "Wag mo sabihin gusto mo pang makipagbalikan sa akin. Eh di ba, sinuka na kita. Tapos na tayo." Dagdag pa nito na ikinangit-ngit na mga ngipin ni Megan. Dahan-dahang humarap si Megan kay Felix. "Bumalik ako para kunin ang mga gamit ko. Yun lamang, kaya huwag ka mag-assume na babalikan pa kita." Mahinahon niyang sagot kahit gusto na niyang sigawan ito at batuhin ang mga tanong kung bakit siya nito niloko. Sumingit si Clea, mas dumukwang pa sa dibdib ni Felix. "Ay sir, baka naman nagsisisi na siya. Mahirap din kasing mabuhay mag-isa. Sino ba't tatanggap sa kagaya niyang baboy na pangit, di ba?" Humalakak ito sa sinabi na puno ng panunuya. Ngumisa si Felix. "Kung gusto mong bumalik, Megan, pwede naman." Sinipat siya mula ulo hanggang paa. "Pero wag mo asahan na babalikan lahat sa dati. Itong gusto mo, di ba? Hindi ka kasi nakontento talagang sinundan mo pa ako. Hindi na ikaw ang asawa ko, tandaan mo. Para usan ka na lang. Gagawin mong gusto ko, susunod ka at tatahimik ka." May tigas sa boses si Felix nang sabihin yun. Parang may pumutok sa loob ni Megan sa lahat ng mga narinig niya. Nanginig ang mga kamay niya, ngunit nanatili siya nakatayo. "Hayop ka talaga, Felix. Hindi ako bumalik para magmakaawa sa isang katulad mo. At lalong hindi ako babalik sa lalaking marumi." Lumakas ang boses ni Megan sa huling winika nito. Napatas ang kilay ni Felix. "Marumi, ikaw pumiga na magreklamo, ha? Ako nga dapat magreklamo kung gaano ka kataba.
Nakakawalang gana kang tikman. Tignan mo nga yung sarili mo. Tumawa ito na malakas. Biglang tumayo si Felix. Akmang lalapit kay Megan, ngunit mabilis na humarang si Clea. Sir, hayaan mo na. Ako na. At bago pa makapaganda si Megan, dumapo ang palad ni Clea sa pisngi niya. Napalingon si Megan sa lakas ng sampal. Saglit siyang natigilan. Hindi dahil sa sakit, kundi sa gulat. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, bumalik ang apoy sa mga mata niya. Mabilis niyang sinampal si Clea pabalik. Wala kang karapatan na sampalin ako dahil nangabit ka lang. Walang utang na loob. Mariing sigaw ni Megan na para bang naputol ang kanyang pasensya. Napasingap si Clea at napahawak sa pisngi sa lakas ng sampal ni Megan. Ikaw pang mayabang? Pangit ka na nga, mataba pa. At least ako, magandang katawan kahit ganito lang ako. Anong silbi ng gold mo kung mataba ka, Megan? May halong ismid ang pagtawa ni Clea. Tumigil na kayo! Sigaw ni Felix, ngunit halatang mas galit ito kay Megan kaysa kay Clea. Kukunin ko mga gamit ko at makikipag-divorce ako sa'yo. Diretsyong sabi ni Megan, pilit pinapakalmang sarili. Sigurado ka? Ako dapat ang magsabi niya dahil hindi ako natutuwa sa relasyon natin, Megan. Nanlaki ang mga mata ni Felix habang nakangisi sa kanya. Masyado ka nagmamalinis. Akala mo ba may lalaking magkakagusto sa'yo? Tignan mo ka sarili mo. Mataba, pangit. Hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Tumama ang mga salita na parang kutsilyo sa dibdib ni Megan. Ramdam niyang kirot sa dibdib, ngunit pinili niyang huwag umiyak at magpadala ng emosyon. Hindi mo kailangang saktan pa ako sa mga salita mo, Felix. Tapusin na lang natin to. Mahina niyang sabi at matatag na tinignan ang dating asawa. Inilapag ni Megan sa mesa ang ballpen at papeles ng divorce. Pirmahan mo. Biglang hinablot ni Felix ang papel at tinignan ito bago pinirmahan. Napapikit si Megan nang inihagis ni Felix pabalik ang divorce paper. Lumayas ka! Huwag ka nang babalik at magmakawa. Wala kang makukuha sa akin, Megan. Wala kang abogado, wala kang pera. Walang-wala ka kung wala suporta ko. Dahan-dahang pinulot ni Megan ang mga papel sa sahig. At bago tuluyang lumabas, humarap siya at sinampal si Felix. Malakas, sapat para marinig ang tunog sa buong sala. Hindi na siya lumingon pa kahit naririnig niya ang sigaw ni Felix na tila dragon na sumabog. Lumabas siyang may bigat sa dibdib, ngunit may isang desisyon na hindi niya pagsisisihan. Sa maliit na apartment na tinitirahan ni Megan, doon siya umiyak, doon siya nagalit, at doon siya nangako sa sarili na hindi na siya magpapaapi pa sa kahit na kanino. Maghihiganti siya sa taong sumira sa kanyang pagkatao at uunahin niya si Felix. Maagi siyang gumising kinabukasan para sa bagong trabaho. Janitor sa isang gym, malayo sa kanyang dating buhay. Ngunit marangal, 2 linggo na siyang nagtatrabaho rito. Habang naglilinis si Megan ng sahig, may biglang pumasok na isang lalaki. Matangkad, maskulado, simple ang suot. Hindi niya ito agad pinansin, ngunit ramdam niyang presensya nito. Kilala ni Megan na lalaking ito dahil palagi itong pabalik-balik sa gym. Lumapit bigla ang lalaki sa kanya at gumiti. Good morning. Mukhang hindi ka pa nag-almusal. Magaan ang tono. Nagulat si Megan nang iabot itong isang supot ng pagkain. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Salamat po, pero agad na sumabat ang lalaki. Walang pero. Nakangiti ang lalaki. Crisper nga pala. Nahihiya naman siyang sumagot. Megan. Mula noon, araw-araw nang dumadalaw si Crisper sa gym para makipagkwentuhan. Unti-unting naging magaan ang loob ni Megan sa mga nagdaang araw na palagi niyang nakakausap ang lalaki. Napapangiti na lamang si Megan sa tuwing naiisip na hindi nito hinusgahan ang katawan niya. Buong akala niya'y wala nang magtatakang kausapin siya. Isang hapon, habang magkasabay silang kumakain sa labas ng gym, nagsalita si Crisper. Megan, gusto kita. Bagamat nagulat si Megan sa binitiwang salita ni Crisper, napatawa siya na mahina.
Huwag ka nga magbiro ng ganyan, Chris. Unti-unting humina ang tawa ni Megan nang makitang seryoso at kakaibang tingin sa kanya ni Crisper na para bang siya lang ang nakikita nito. Hindi ako nagbibiro, Megan. Gusto talaga kita. Napalunok sa sariling laway si Megan at umiwas ang tingin. Paano nangyari yon? Magkaiba tayong dalawa. Naputol ang salita ni Megan nang biglang sumabat si Crisper. Kailanman, hindi ka naging iba sa akin, Megan. Gusto kita, hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa kung sino ka. Natahimik si Megan. Sa unang pagkakataon, may taong tumingin sa kanya ng walang panlilibak o panghusga. Merong lalaki na nagsabi na gusto siya nito. At doon, unti-unting nagsimulang isang bagong yugto. Isang yugto na hindi niya inakalang posible. Hindi agad sinagot ni Megan ang confession ni Crisper sa kanya. Masyadong na-overwhelm pa siya sa mga nalaman niya kay Crisper. Tila ba nahihiya pa si Megan na harapin ito, gayong alam niyang may pagtingin ito sa kanya. Tahimik ang gym ng gabing yon. Isa-isa nang pinapatay ng staff ang ilaw sa ibang bahagi ng gusali. At ang natitirang bukas ay ang maliit na training area sa dulo, kung saan naroon si Megan, nakaupo sa sahig, hawak ang tuwalya at pilit kinakalma ang mabigat na paghinga. Pagod ang katawan niya, pero mas pagod ang kanyang puso. Nakaupo sa tapat niya si Crisper, nakasandal sa pader. May hawak na bottled water na inabot ito kay Megan kanina pa. Hindi ito nagsasalita at tahimik lang siyang pinagmamasdan ng lalaki. Ganyan ka rin ba nung magkasama pa kayo? Mahinang tanong ni Crisper tungkol sa pagtatrabaho. Napatingin si Megan dito. Hindi niya inaasahan ang tanong nito. Hindi rin niya inaasahan na darating ang sandaling ito. Ang sandaling may maglalakas loob na magtanong. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil gusto siyang unawain. Hindi ako pinapayagang mapagod nun. Sagot niya matapos ang ilang segundo. Bahagyang kumunot ang noo ni Crisper. Bakit naman? Humigpit ang kapit ni Megan sa tuwalya. Ramdam niya ang panginginig sa mga daliri niya nang sumagi si Felix sa kanyang isipan. Nandidiri siya sa kanyang sarili at kanyang nasaksihan na hindi lang siya ang babae ni Felix. Maaaring marami na at hindi niya lang nalaman. Napayuko siya. Si Felix, ayaw niyang napapagod ako dahil mahalaga daw ako sa kanya. Maraming bawal na akala ko makakabuti sa akin. Yung pala, ayaw niya sa babaeng katulad ko. Halos pabulong ni Megan. Tahimik si Crisper. Hindi ito sumingit at nag-react agad. Pero sa mga mata ni Crisper, may unti-unting nagbabagong anyo. Mula sa pagiging mahinahon, papunta sa mas seryoso, mas mabigat na aura. May iba na siya bago pa niya ako hiwalayan. Ang kasambahay namin, sa sarili naming bahay na ninirahan. Huminga siya ng malalim. Parang doon lang niya ulit binubuksan ng isang sugat na pilit niyang tinatakpan ng katahimikan. Nalaman ko lang nung huli na at tinanong pa niya ako kung gusto ko raw bang bumalik. Pero hindi na bilang asawa. Napatingin siya kay Crisper. Pilit ngumiti pero nabasag din agad. Para usa na parang baboy kong ituring. Yun ang gusto niya. Nahihirapang sambit ni Megan. Biglang tumayo si Crisper. Napapitlag si Megan. Akala niya may nasabi siyang mali. Ngunit hindi lang sa galit tumindig ang lalaki, kundi sa pigil na emosyon. Dahan-dahan lumuhod si Crisper sa harap niya. Halos magkapantay ang kanilang mga mata. Makinig ka sa akin, Megan. Mariin ngunit mahinahong sabi ni Crisper. Walang sino man na may karapatang magsalita ng ganun sa'yo. Kahit asawa mo pa siya noon. Naluha si Megan bago pa man niya mapigilan ito. Alam mo kung bakit ako araw-araw bumabalik dito. Hindi dahil gusto kong magbuhat at mag-exercise, kundi dahil gusto kong makita ka palagi. Maraming magandang bagay na nagbago sa akin at dahil yun sa'yo, Megan. Pag-amin ni Crisper. Dahan-dahan itong hinawakan ng kamay ni Megan. Walang pamimilit. Buong ingat itong hinawakan si Megan. Bumabalik ako dahil sa tuwing ngumingiti ka. Kahit pagod ka na,
Parang gusto kong ipalala sa'yo na may halaga ka. Doon na bumigay si Megan. Tumulong ang luha niya. Una, isa. Tapos, sunod-sunod na itong pumatak. Yumuko siya, pilit tinatakpan ang mukha, ngunit naroon na si Crisper. Hinahatak siya palapit. Pasensya na, hikbi niya. Akala ko sanay na ako eh. Akala ko okay lang ako. Na makakalimutan ko rin kahit panandalian ito. Hindi mo kailangang masanay. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Nandito lang ako kung kailangan mo. Ako magiging sandigan mo, Megan. Sagot ni Crisper. Napayakap si Megan kay Crisper. At doon, sa pagitan ng pag-iyak at paghinga, naramdaman niya ang halik ni Crisper sa noo niya. Banayad at maingat. Megan, mahinang tawag nito. Pakakasalan kita. Napatigil ang mundo ni Megan. Ano? Napaangat siya ng tingin dito. Pakakasalan kita. Ulit ni Crisper, diretsong titig na may ngiti sa labi. At tutulungan kitang bumangon. Gusto kong samahan ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo simula ngayon. Napailing si Megan at mas lalo lamang napaiyak sa pagiging emosyonal. Hindi mo ako kilala ng lubusan. Isapat para makilala kita, Megan. Hindi naman nababasa sa tagal ng panahon ang pagkakakilala ko sa'yo. Alam ko na magkakaroon ng saysay ang buhay ko kung ikaw yung aking kasama. Sagot ni Crisper. At kung may gusto kong gawin sa buhay mo, kung gusto mong bumawi, kung gusto mong ipakita sa mundo kung sino ka talaga, sasamahan kita. Huminga ito ng malalim bago idugtong ang mga salitang nagpabago ng lahat. At kung gusto mong magiganti, tutulungan din kita. Nanlaki ang mga mata ni Megan. Hindi mo kailangan gawin yun. Mabilis niyang sabi. Gusto ko ito, Megan. Talayo ko makita kang dinurugulit. Tahimik silang nagkatitigan. At sa pagitan ng mga luhang hindi pa tuluyang natutuyo, kusang lumapit si Megan at hinayaan ang mga labi niyang magtagpo sa labi ni Crisper. Isang halik na puno ng sakit at mga damdaming matagal nang ikinulong. Tumugon si Crisper na may nakatagong ngiti sa labi. Nagtagal yun ng ilang segundo. Nang maghiwalay sila, nanginginig si Megan sa halo-halong emosyon. Pumapayag ako. Mahina niyang sabi. Pero hindi lang para sa paghiganti. Para rin sa sarili ko. Ngumiti si Crisper. Isang ngiting bihirang makita, maluwag at totoo sa sarili. Hindi naging madali para kay Megan ang lahat, lalo na sa mga araw na mabigat ang katawan at mas mabigat ang alaala. May mga umagang gusto na lang niyang magtago sa ilalim ng kumot, magkunwaring hindi na mahalaga ang lahat. Ngunit tuwing lilingon siya, naroon si Crisper, nakaupo sa gilid ng kama, tila nagliliwanag sa madilim niyang paligid. Hindi lubos sa kalain ni Megan na darating ang araw na may ibang lalaki na may giging parte ng buhay niya. Hindi natin kailangang magmadali. Dahan-dahan lang at darating din tayo sa inaasam nating mangyari. Palagi nitong paalala sa marahang boses. Sa gym, hindi siya pinipilit sa mga bagay na ayaw niya. Walang sigaw, walang pangmamaliit. Itinuro ni Crisper ang tamang galaw, ang tamang paghinga at tamang pagmamahal na hindi niya alam na ganun dapat. Kapag nanginginig ang tuhod ni Megan, nariyan ang kamay nito sa likod niya para sumuporta. Konti na lang, alam kong kaya mo lahat, Megan. Sabi ni Crisper minsan habang nakaluhod si Megan sa sahig, hinihingal. Hindi ka ba nagsasawa? Tanong ni Megan, pawis na pawis, pilit na tumatawa. Ang bagal ko, baka magsawa ka sa kakahintay. Ngumiti si Crisper at napailing. Sanay ako maghintay sa tamang panahon, Megan. Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ko na hindi magbabago ang trato ko sa'yo. Aalalayan kita palagi. May mga araw na sumusuko si Megan. May mga araw na naiiyak siya sa locker room. Tahimik, pilit tinatakpan ang mukha. At sa bawat pagkakataon, hindi siya pinagsabihan ni Crisper.
Niyakap lang siya nito, mahigpit pero maingat, parang sinasabing ligtas siya sa bisig nito. Isang gabi, matapos ang mahabang workout, sila na lang ang natira sa gym. Patay ng karamihan ng ilaw. Iilan na lang ang nakabukas. Hinihingal silang pareho sa pagod. Huminto si Megan sa gitna ng sahig. Hawak ang tuhod. Sandali, sabi niya, humahabol ang hininga. Lumapit si Crisper at inabot ang tuwalya. Upo muna. Mahinahong utos ito. Ngunit bago pa siya makaupo, hinawakan ni Crisper ang baywang niya. Parang nagtatanong ang mga titig nito habang sinusuri ang kanyang katawan. Hindi umatras si Megan. Sa halip, hinintay niyang lumapit si Crisper sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang salita, hindi na kailangan pang sabihin ang mga gusto nila. Dumampi ang labi ni Crisper sa kanya. Unay marahan, dahan-dahan, parang sinisigurong handa siya. At nang hindi siya tumanggi, lalong lumalim ang halik. Ramdam ni Megan ang init na mga kamay ni Crisper sa likod niya. Ang pag-iingat, ang pagpipigil na parang ayaw siya masaktan. Gustong gusto kita, Megan. Higit pa sa inaasahan mo. Bulong ni Crisper. Pumikit si Megan, kumapit sa balikat nito. At sa sandaling yun, naramdaman niyang sapat siya. Dumating ang araw ng kasal na may kakaibang katahimikan. Grande ang venue. May bulaklak na puti at champagne ang kulay. May mahabang pasilyo. May musika na banayad ang himig. Hindi ito ang pangarap na pinalano ni Megan noong bata pa siya. Ngunit higit pa ito sa inaakala niyang mararanasan. Suot niyang bestidang simple ang hiwa ngunit elegante. Nang makita niya sarili sa salamin, napangiti siya. Hindi dahil perpekto, kundi dahil hindi niya kailangang makonscious sa kanyang katawan. Pagpasok niya, nandoon si Crisper. Nakangiti, halatang masaya, parang bata na nakatanggap ng regalo. Nang magtagpo mga mata nila, may kislap sa mga mata nito. Habang isinusuot ni Crisper ang singsing sa daliri niya, yumuko ito at bumulong. Masaya ako, pero uulitin natin to. Sa tamang oras, mas enggrande pa sana ang kasala. Napatawa si Megan, bahagyang nahihiya. Sobra na itong binibigay mo sa akin. Masaya na ako, Crisper. Sabi niya, pabulong din. Umiling si Crisper, may lambing sa mga mata. Kulang pa to para sa akin. Gusto kong ibigay sa iyo lahat na pinapangarap mo. Susubukan kong punan ng mga bagay na gusto mo. Mga bagay na tingin mo kulang sa sarili mo, Megan. Ngumiti si Megan, ngunit hindi pa siya umamin. May sugat pang kailangang paghilumin. May laban pang kailangang tapusin. Ngunit alam niyang may isang taong handang maghintay. Hindi para baguhin siya, kundi para samahan siya sa bawat hakbang. Tahimik ang paligid nang pumasok si Megan sa mansyon ni Crisper. Hindi yung klaseng bahay na sumisigaw ng kayamanan. Walang gintong dekorasyon o sobra-sobrang palamuti. Ngunit ramdam niya ang lawak, ang linis at ang katahimikang parang hindi sanay sa maraming tao. Malalapad ang bintana, mataas ang kisame, at ang bawat takbang niya sa marmol na sahig ay may kasamang bahagyang kaba. Tahimik si Megan habang sinusundan si Crisper. Ipinakita nito ang sala na may mga painting na simple lang ang kulay. Ang kusina, halatang hindi sanay magluto para sa sarili. Parang ibang mundo ang pinasukan niya. Doon lang tuluyang nag-sink in sa kanya ang katotohanan nang makita nag-iisang portrait ni Crisper na nakasuot ng American suit habang nakaupo sa swivel chair. Kita sa lamesa ang posisyon na CEO and owner ang nakaupo doon. Bilyonaryo. Huminto siya sa gitna ng hallway. Hindi niya namalayang napahinto ang mga paa niya. Hindi mo sinabi na mayaman ka. Mahina niyang sabi, halos pabulong, pero ramdam ang bigat. Huminto rin si Crisper at humarap sa kanya. Walang yabang sa mukha nito, na parang baliwala rito ang lahat ng kayamanan na nasa paligid. Hindi ko gusto yun ang makita mo. Ayokong tratuhin mo ako ng iba dahil sa kung ano meron ako. Gusto kong maging normal na tao na kahit gaano ko kayaman,
May mga bagay pa rin ako na gusto makamit. May mga bagay pa na kulang sa akin. Sagot ni Crisper sa mahinahong boses. Napabuntong hininga si Megan. Pero kasal na tayo. Dapat alam ko lahat sa'yo. Sabi niya, may halong kaba at pagtataka. Hindi alam kung ano pa talaga ang mararamdaman niya. Alam mo na ngayon at wala pa rin magbabago, di ba? Alam kong baliwala sa iyong yaman ko. Kaya sinusubukan kong gawin ang lahat para mapunan ang pangangailangan mo kahit wala kang inuutos. Ayaw kong isipin mo na mayaman ako dahil hindi yun sapat, Megan. Tugon ni Crisper. Hindi na siya sumagot. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Kung magugulat ba o mamamangha. Marahil lahat iyon sabay-sabay. Nang dumating ang gabi, tahimik silang umakyat sa kwarto. Maluwag ang silid, malaki ang kama. Masyadong malaki para sa dalawang tao, hindi pa sanay na magkatabi bilang mag-asawa. Nagpalit si Megan sa banyo, dahan-dahan, parang may kinakalaban sa loob ng kanyang sarili. Nang tumingin siya sa salamin, automatikong napuntan tingin niya sa katawan niya, sa bilbil na hindi pa nawawala, sa mga braso niyang hindi pa firm, sa refleksyon ng babaeng minsan sinabihang hindi na kaaya-aya. Humigpit ang dibdib niya. Baka hindi pa sapat at hindi naman niya ako ayain. Naisip ni Megan. Lumabas siya ng banyo at humiga sa gilid ng kama, nakatalikod kay Crisper. Tahimik ang paligid, tanging mahina lang na ilaw ang bukas. Ilang minutong lumipas na walang galaw at walang salita. Mas lalo siyang hindi mapakali. Siguro tulog na siya. At okay lang, mas mabuti na siguro yon. Isip ni Megan. Biglang umupo si Crisper. Nakapikit na si Megan. Akala niya mali ang narinig niya, ngunit napamulat ang mga mata niya nang magsalita si Crisper. Hindi ako makatulog. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, Megan. Sabi nito, mababa ang boses. Dahan-dahang humarap si Megan dito. Bakit? Tanong niya. Pilit kinokontrol ang kaba at sabik sa boses. Lumapit si Crisper. Maingat. Parang binibigyan siya ng pagkakataong umatras kung gugustuhin niya. Gusto ko tang maramdaman. Hindi mo alam kung gaano ko kasabik ngayon na asawa ko ng babaeng pinakamamahal ko. Diretsong sabi ni Crisper. Nanlaki ang mga mata ni Megan na mulang pisngi niya. Automatikong bumilis ang tibok ng puso. Hindi pa ako. Nagatubili siya. Hindi pa ako katulad ng ibang babae. Bahagyang ngumiti si Crisper. Isang ngiting walang panunukso. Inangat itong kamay niya at marahang hinawakan ang pisngi ni Megan. Hindi ko hinahanap ang ibang babae. Ikaw ang gusto ko, Megan. Kaya huwag mo ikumpara ang sarili sa kanila dahil iba ka. Ikaw si Megan. Asawa at mahal na mahal ko. Baritonong sabi ni Crisper. Nanindig ang mga balahibo ni Megan habang nakatitig kay Crisper. Hindi malis ang tingin niya rito. Doon niya naramdaman ang panginginig sa dibdib niya. Hindi takot, kundi emosyon na hindi niya kontrolado. Napalunok si Megan. Hindi ka ba madidismaya? Nag-aalangan na tanong niya. Bakit naman ako madidismaya? Kaya nga na sinabi ko, wala akong pakialam kung ano man ang itsura mo. Hindi magbabago nararamdaman ko sa'yo. Agad na sagot ni Crisper. Dahan-dahan niyang idinikita noon ito sa noon ni Megan. Kung ayaw mo, titigil ako, sabihin mo lang. Hindi siya umatras. Sa halip, ipinikit niya ang mga mata. Nang magtagpo mga labi nila, marahan lang, walang pagmamadali. Chris, mahina niyang sampid. Unti-unting nawala ang kaba ni Megan. Sa bawat aplos si Crisper, ramdam niyang may pag-iingat, may respeto. Hindi ko akalain, ganito pala. Bulong niya, ang alin. Tanong ni Crisper, na pwede palang maging ligtas ang ganitong sandali. Nakangiting saad ni Megan. Ngumiti si Crisper habang hindi inaalis ang titig kay Megan. Dapat lang, yun ang gusto kong maramdaman mo sa akin, Megan. Nahiya bigla si Megan. Huwag mo kong titigan. Mahina niyang reklamo dito. Hindi ko kayang hindi, ang ganda mo kasi. Tugon ni Crisper na may ngise sa labi, sabay halik sa kanya noo.
Napapikit si Megan nang yakapin siya ni Crisper. Mas mahigpit. Naging emosyonal masyado si Megan sa pinaparamdam sa kanya ni Crisper. Bawat sandali, parang gumagawa sila ng alaala na tatatak sa puso ni Megan. Habang lumalalim ang sandali, isang bagay ang malinaw kay Megan. Hindi ito nagmamadali. Hindi siya pinipilit. Ibang-iba si Crisper kay Felix. Binigyan siya ng kapayapaan sa piling ni Crisper, habang puno ng pagdududa at sakit naman kay Felix. Mahal kita, bulong ni Megan. Mahigpit ang hawak kay Crisper. Mahal kita at akin ka, Megan, sagot nito. Sa gabing yon, natutunan ni Megan na ang tunay na pagmamahal ay hindi minamadali. Ibinibigay ito ng may pangunawa, respeto at buong puso. At doon niya naramdaman, ligtas siyang magmahal muli. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, hindi niya tinanong ang sarili kung sapat ba siya o kung may kulang pa ba. Dahil sa mga bisig ni Crisper, pakiramdam niya, mahal nito ang buong pagkatao niya. Ilang buwan ang lumipas mula nang ikasal sina Megan at Crisper. Kung may isang bagay na malinaw kay Megan, yun ay ang katotohanang hindi na siya ang babaeng dati. Hindi na siya yung laging nakayuko kapag may taong tumitingin. Hindi na siyang natatakot mahusgahan sa bawat kilos, sa bawat hakbang. Sa bawat araw na dumaraan, unti-unting nahuhubog hindi lamang ang katawan niya, kundi pati ang loob niya. Sa harap ng salamin, pinahid ni Megan ang pawis sa noo habang hinihingal. Mapula ang pisngi niya, bahagyang basa ang buhok sa pawis. Kita ng kurba ng braso niya, ang mas malinaw na linya ng bewang, at ang tindig na hindi na nahihiya. Hindi niya namalayang, matagal na pala siyang pinagmamasdan ng mga kalalakihan. May mga matang sumusulyap, hindi na may pandidiri, kundi may paghanga. Habang umiinom siya ng tubig, may isang lalaking lumapit. Maayos ang tindig nito, halatang sanay sa gym at may ngiting hindi maitago ang kaba. Excuse me, Megan, di ba? Mahina nitong simula. Napatingin si Megan, bahagyang nagulat ngunit ngumiti pa rin. Oo, ako nga. Napakamot ito sa ulo. Sorry pala sa istorbo. Napansin lang kasi kita kanina. Modelo ka ba? Tanong nito. Napatawa si Megan na mahina, halos mailing. Modelo noon, hindi na ngayon eh. Parang mas lalo pang lumiwanag ang mukha ng lalaki. Sayang naman, ang ganda mo sana. Bakit huminto ka? Hindi nito natapos ang sasabihin nang biglang may sumulpot. Isang braso ang pumulupot sa bewang ni Megan. Mahigpit at tila nang aangkin. Napasingap si Megan na maramdaman ang presensya ni Crisper sa likod niya. Ramdam niya agad ang init ng katawan nito, ang bahagyang paninigas ng tindig, at ang lamig ng titig na nakatuon sa lalaking kaharap nila. Dahil may asawa na siya at ako yon. Malamig na sambit ni Crisper, may diin ang bawat salita. Parang binuhusan na malamig na tubig ang lalaki. Napatingin ito kay Megan. Halatang nahiya at nagulat sa presensya ni Crisper. Ramdam kasi na hindi basta-basta si Crisper at mas malaki rin ang katawan nito kumpara sa ibang mga nag-gym. Totoo ba? Alanganing tanong na lalaki kay Megan. Tumangos si Megan, may munting ngiti. Oo, asawa ko siya. Sorry, pasensya na talaga, miss. Mabilis itong sabi bago umatras at tuluyan lumayo. Halos hindi makatingin lalo na kay Crisper. Nanatiling nakapulupot ang braso ni Crisper sa bewang ni Megan. Hindi pa rin ito bumibitaw. Ang dami na nilang naglalakas loob na lapitan ka. Dapat pala, pinasot ko sa yung t-shirt ko na may apelyido ko na malaman nila na asawa kita. Marahang sabi ni Crisper, bakas ang selo sa boses. Napangiti si Megan. Bahagya siyang humarap kay Crisper. Inilapat ang palad niya sa dibdib nito. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso ni Crisper. Nagsiselos ka? Biro niya at may nakatagong ngiti sa labi. Umismid si Crisper. Huwag mo nga akong asarin, naiinis ako sa kanila. Nagtatampong saad ni Crisper na parang batang inagawan ng candy. Bago pa ito makapagsalita muli,
Hinila ito ni Megan pababa at hinalikan ang labi nito. Isang halik na puno ng lambing, katiyakan at pangangkin ang ibinigay ni Megan kay Crisper. Ang cute mong magselos kahit sobrang laki mo na. Ikaw lang mahal ko. Bulong ni Megan nang maghiwalay ang mga labi nila. Ang nakabusangot na mukha ni Crisper ay unti-unting lumawak ang mga ngiti sa labi. Gumanti ito sa halik. Mas marahan, parang sinusulit ang sandali. Mahal na mahal kita, Megan. Kaya akin ka lang, ha. Ilang araw ay dumating ang isang imbitasyon na kailangang puntahan ni Megan at Crisper. Isang kilalang artista na minsan ang nakasabay ni Megan sa isang event noong nagmomodelo pa siya. Ang personal na nagrekomenda sa kanya sa isang private party ng V Cosmetics, isa sa pinakakilalang beauty care industry sa bansa. Suot ni Megan ang isa sa pinaka-sexy ngunit elegante niyang damit. Ngayon, kontrolado na niya ang sarili niyang katawan at desisyon. May kakayahan na si Megan na magsuot ng kahit anong damit na hindi nagiging insecure. Susunod na lang ako. May kausap pa akong businessman kaya mauna ka na muna, ha? Sabi ni Crisper. Hinalikin muna siya sa pisngi bago siya inihati dito sa venue. Pagdating ni Megan sa party, agad siya napansin ng mga tao. Mga matang napapabaling ang mga tingin sa kanya. Mga bulungang hindi na niya ininda. Mga ngiting puno ng interes sa kanya. Ngunit hindi na siya natitinag dahil sanay na siyang maglakad na taas noon nakatingin sa harapan. Hanggang sa gitna ng liwanag at ingay, nakita siya ni Felix. Nanlaki ang mga mata nito. Halos hindi makapaniwala ng masilayan ang pamilyar na mukha ni Megan. Ang babaeng minsang minamaliit. Ang babaeng tinawag nitong pangit at mataba. Ang babaeng iniwan nito. Naroon ngayon, tila bumalik ang anyo noong kolehiyo pa sila. Megan? Hinila ni Felix ang braso niya. Ikaw ba yan? Paano? Agad na binaklas ni Megan ang kamay ni Felix sa kanyang braso. Malamig ang tingin niya rito. Bitawan mo ko. Napaismid si Felix at inis na hinawakan ulit si Megan. Hindi, mag-usap tayo. Paanong pumayat ka? Madiing tanong ni Felix. Nagpumiglas si Megan ngunit mas sinigpitan ni Felix ang hawak. Ayaw siyang pakawalan nito at humihigpit ng pagkakakapit sa kanya. Napasingap ang mga tao. Sa isang iglap, tinulak na mga guard si Felix palayo kay Megan na puno ng bulungan ng paligid at halos nagtataka ang iba kung anong kaganapan. Nakangising tinignan nito ni Megan para ba nakatingin siya sa isang alipin na nakaluhod sa kanyang harapan. Ito ang pinakahihintay ni Megan. Hindi na siya babalik. Hindi na siya babagsak. At sa pagkakataong yon, alam ni Megan na ang paghihiganti niya ay magsisimula na ngayon. Hayaan niyo muna kami, guards. Utos ni Megan at natutuwa na sa eksena. Sabay-sabay ang paghinto ng musika sa loob ng ballroom. Ikaw si Megan. Mariing saad ni Felix habang hindi inaalis ang tingin kay Megan. Nagbulungan ng paligid. Dahan-dahang humarap si Megan. Walang bahid ng pagkabigla sa mukha. Nakatayo siya ng tuwid. Suot ang itim na gown na tila mas lalong nagpatingkad sa bago niyang anyo. Payat, elegante, at may matang hindi na makikitang pagmamahal sa dating asawa. Alam kong ikaw yan. Ulit ni Felix mas malakas. Kilala ko mukha mo nun pa man. Kahit anong gawin ng pagbabago, ikaw pa rin yan, Megan. Napangise si Megan. Ano naman ngayon kung ako nga si Megan na tinutukoy mo? Lumapit si Felix. Hindi alintana ang mga matang nakatutok sa kanila. Paano ka pumayat ng ganyan? At bakit nandito ka sa party ng mga mayayaman? Anong ginagawa mo rito, Megan? Napailing ito. Puno ng pangungutya ang boses. Saglit na nahimik si Megan. Saka tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Felix. Isipin mo kung anong ginawa ko. Mahinahon niyang sabi at natutuwa sa pinapakitang ugali nito. Parang binuhusan ng gasolinang galit ni Felix. Kumabit ka pa sa mayaman, ha? Kaya ka nandito. Kaya ka ganyan ngayon. Sinong binabahay mo lalaki, ha? Singhal ni Felix. Isang maikling tawan lumabas sa labi ni Megan.
Mas lalo siyang naiinis at natatawa sa pinapakita ni Felix. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Anya, malinaw at naririnig ng lahat. Ikaw ang mas naunang nangabit. Kaya bakit binabato mo sa akin ang tanong na yan? Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. May mga napapalingon, may mga nagtatakip ng bibig, at may mga lihim na nakangiti sa skandalong unti-unting nabubuo. Para sa mga bisita, nakakaaliw na panoorin ng ganitong eksena. Wala akong kabet. Hiwalay na tayo, Felix. At legal akong nagpakasal. Tumigil si Megan sandali, saka tumitig ng mas matalin. Ikaw, sa kalagitnaan ng pagiging asawa natin, ikaw ang unang nanloko. Namula si Felix sa galit. Tumahimik ka! Sigaw nito, ramdamang pagkataranta at pagkapahiya. Nang biglang may sumulpot sa tabi ni Felix, si Clea. Suot ang simpleng bestida, kitang inis sa mukha habang hawak nito ang braso ni Felix. Felix, bakit hindi mo ako hinintay? Kanina pa kitang hinahanap. Reklamo nito. Hindi ito pinansin ni Felix. Nakatitig pa rin ito kay Megan na parang gusto nitong lunukin ang tingin. Napaikot ang mga mata ni Clea at humarap kay Megan. Ikaw, huwag kang malandi. Huwag mo agawin ang boyfriend ko. Papansin ka rin no? Singhal ni Clea na may pagkamataray. Mas lalong lumakas ang tawa ni Megan sa sinabi ng kabit. Boyfriend mo? Napailing si Megan, tila naaaliw. Hindi mo talaga ako nakilala, no? Napakunot ang noo ni Clea. Anong ibig mo sabihin, miss? Dapat ba kitang makilala, ha? Inis nitong tanong. Dapat. Noon mo pa sinabi yun sa sarili mo, maid. Malamig na sabi ni Megan at may diin sa huling salita. Dapat huwag maharot sa may taong may asawa. Lumapit siya ng bahagya para bumulong dito. Kawawa ka. Katulong ka sa pamamahay. Tapos, yun pang gagawin mo. Mga bet. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clea. Paano? Ikaw si Megan? Napatras ito sa gulat nang suriin itong katawan ni Megan. Lumapit si Megan para bumulong. Sapat lang para marinig ni Clea. Mahiya ka. Maraming taong nakakaalam. Maling taong binabangga mo, Clea. Nagpalinga-linga si Clea at saka nito napansin ng mga matang nakatitig sa kanila. Umusbong ang mas malalakas na bulungan. Natutuwa ang mga tao sa nasaksiyan at nalaman. Katulong lang pala tapos nangabit. Gosh, kadiri. Yung lalaki pa may asawa. Baka may HIV pa yan, yaka ka. Samot-saring bulungan ng mga tao sa paligid. Namuti ang mukha ni Clea. Nagliyab ang mga mata nito sa galit. Tumahimik kayo! Sigaw niya, saka sumugod kay Megan. Agad dumarang si Felix at hinila si Clea palayo. Tama na yan, Clea! Nagpupumiglas si Clea. Bakit mo ako pinipigilan? Kakampihan mo ba siya, ha? Porket pumayat na siya? Sigaw ni Clea, nagwawala. Hindi mo ba nakikita na pinapahiya mo na ako? Kung ayaw mo lumalapalat, tumahimik ka muna! Balik ni Felix, nanginginig sa galit at kahihiyan. Napabuntong hininga si Megan at napailing na lamang. Tinalikuran niya ang nagkakagulong eksena sa gitna ng ballroom. Ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib, ang galit, ang mga laala na pilit bumabalik kahit matagal na niyang inilibing. Hindi siya lumingon. Ayaw na niyang bigyan pa ng espasyo sa isip niya ang dalawang taong minsan ang sumira sa buhay niya. Tahimik siyang naglakad papunta sa dulong bahagi ng hotel, kung saan naroon ang private room na nakalaan para sa piling bisita lamang. Isang staff ang agad na nagbukas ng pinto para sa kanya. Sa loob, nakaupo ang CEO ng V Cosmetics, isang eleganteng babae sa edad na 40, maayos ang postura, at may matang sanay tumimbang ng tao. Megan, bati nito, may ngiting profesional ngunit may halong pag-uusisa. Mukhang naging makulay ang gabi mo. Ngumiti si Megan bahagya lamang. Pasensya na po kung may kaunting abala sa labas. Umiling ang CEO. Parte na yan ng ganitong mundo.
Pinagmasdan siya nito saglit. Mas interesado ako kung paano mo pinanindigan ang sarili mo. Nakita ko yun kanina. Hindi lahat ng babae kayang gawin yun sa harap ng maraming tao. Umupo si Megan sa tapat nito. Doon pa lamang niya naramdaman ang bahagyang pagluwag ng dibdib niya. Ngayon ko na po natutunan na kung hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko, walang gagawa niyan para sa akin. Sarili ko lang kakampi ko. Sagot ni Megan. Tumango ang CEO. At yun ang eksaktong hinahanap ko sa magiging partner ng brand ko. Gusto kita. Ngiting pahayag ng ginang. Nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa vision ni Megan para sa kampanya, sa direksyon na gusto niyang tahakin ng V Cosmetics. Hindi lang mukhang binibili ko. Seryosong sabi ng CEO. Kuwento, paninindigan, at tapang. Mas magiging matibay ang reputasyon ng isang business kapag naisali yon. Dahil sa bandang huli, yun ang hinahanap ng tao. Napangiti si Megan at naging magaan ang sabihin yon ng CEO. Biglang may marahang kumatok sa pinto, dahilan ng pagtigil ng usapan sa loob ng kwarto. Pagbukas, bumungad si Crisper. Maayos ang suot, diretsyon tindig at kalmado ang mga matang nakatingin kay Megan. Para bang siya lamang ang nakikita nito. Napalunok sa sariling laway si Megan sa mga titig ni Crisper. Hindi na naman niya mapigilan ang pagtibok ng kanyang puso. Handa ka na? Tanong nito kay Megan, banayad ang tinig. Napangiti si Megan at tumango. Napatingin ang CEO sa kanilang dalawa at napatawa. Bagay na bagay kayo. Hindi ko akalain na isang matapang at magandang babae mapapangasawa ni Mr. Crisper. Akala ko hindi na ito mag-aasawa. Nakangiting komento nito. Bahagyang namula si Megan sa papuri nito. Salamat po, ma'am. Tumawa lamang ng mahina si Crisper at nagpaalam na sa ginang na aalis sila ni Megan. Paglabas sila ng private room, muling sinalubong sila ng musika. Mas mabagal na ngayon, mas tahimik, mas intimate. Hindi nagtanong si Crisper. Iniabot lang nito ang kamay niya. Nagatubili si Megan ng isang segundo bago niya yun tinanggap. Sa gitna ng dance floor, walang nagsasalita. Sumabay lang sila sa kumpas ng musika. Ramdam ni Megan ang init ng palad ni Crisper, ang steady ng paghinga nito, ang presensyang tila nagsasabing ligtas siya rito. Huminga ka, bulong ni Crisper. Ipinihit ni Megan ang mukha niya, tumitig sa mga mata nito. Hindi niya namalaya na kanina pa niyang pinipigilan ng paghinga dahil sa presensya ni Crisper. Salamat sa hindi mo pagtatanong. Mahinang sabi ni Megan at marahang kinagat ang sariling labi. Alam niyang nag-aalala din si Crisper sa kanya ngayon na tahimik siya. Di mo kailangang magpaliwanag. Alam kong lalapit ka sa akin kapag handa ka na. Sagot ni Crisper at niyakap siya. Saglit silang tumigil sa galaw, magkalapit, halos magdikit ang noo. Sa sandaling yon, nakalimutan ni Megan ang mga mata sa paligid. Nakalimutan niya nakaraan. Ang natira lang ay ang katahimikan sa pagitan nila ni Crisper. Ngunit ramdam naman ang ingay ng mga puso nila. Pagkatapos ng sayaw, sabay silang naglakad palabas ng venue. Ngunit bago pa sila makarating sa kotse, may humarang sa kanilang harapan. Si Felix at si Clea. Hindi ka alis hanggat hindi kita nakakausap, Megan. Sino siya, ha? Mariing ang bungad ni Felix, humakbang palapit. Agad na humarap si Crisper bago pa man makalapit si Felix kay Megan. Umalis kayo kung ayaw niyo may gawin ako masama. Malamig nitong utos. Napangisi si Felix. Sino ka ba? Bodyguard? Boyfriend? Ginagamit ka lang ni Megan kung alam mo lang. Ako pa rin na mahal niya at ginagawa niya lang to para bumalik ako sa kanya. May pagkamayabang sa tinag nito. Tumingin ito mula ulo hanggang paa kay Crisper. Wala akong pakialam kung sino ka, kaya tumabi ka dyan. Umigting ang panga ni Crisper. May pakialam ako at ayokong ginugulo mong asawa ko. Sagot nito. Napahinto si Felix at tinignan si Megan. Asawa? Pinaprank niyo ba ako? Bago pa ito makapagsalita ulit, sumulpot ang 5 gwardiya. Mabilis na pumuwesto sa kanilang pagitan.
Paalisin sila. Sinasayang nilang oras namin. Malamig na utos si Crisper at hinapit ang baywang ni Megan. Bumalik ka rito, Megan! Asawa pa rin kita kahit anong mangyari! Sigaw ni Felix habang hinahawakan nito na mga gwardya. Hindi na! Mariin niyang sabi. Matagal nang tapos ang papel mo sa buhay ko. Kasal na ako at legal na divorce na tayo. Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Ang maghiwalay tayo dahil pangit at mataba ko. Bakit gusto mo ulit na lunukin ang sinuka mo na? Sarkastikong tanong ni Megan. Napatawa si Clea at binalingan si Crisper. Mukhang pera lang ang babaeng yan, mister. Ginagamit ka lang niya. Hindi mo alam ang totoo tungkol sa babaeng yan. Akmang lalapit si Clea kay Crisper. Ngunit sapat ng isang tingin ni Crisper para mapatigil ito. Isa pang salita at sisiguraduhin ko na hindi ka na makakatapak sa kahit saan lugar ka pa pumunta na parang kriminal. Hindi sinasadyang napabaling ang tingin ni Felix sa plaka ng kotse, saka sa emblem. Nanlaki ang mga mata nito at napatingin kay Crisper. Ikaw si Crisper? Iyo nga. Hindi na sumagot si Crisper na makita sa itsura ng dating asawa ni Megan na tila nakilala na siya nito. Binuksan nito ang pinto para kay Megan at pinandar ang kotse. Sa loob, saka lamang bumigay si Megan. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakapikit. Okay ka lang? Tanong ni Crisper mahinahon. Tumango siya na may kabat saya sa loob. Ngayon, oo. Nagawa ko na ring harapin sila. Pagdating sa bahay, tahimik ang paligid. Pagkapasok pa lang, agad napahawak si Megan kay Crisper. Parang doon lang niya tuluyang nailabas ang lahat. Mahigpit siyang niyakap nito. Tapos na ang gabi. Bulong ni Crisper. Hindi pa ang laban. Sagot ni Megan. Nakasubsob sa dibdib nito. Tatapusin ko ng binabala ko kay Felix. Inangat ni Crisper ang mukha niya. Kasama mo ko. Napatango si Megan at saka napatingin sa mga labi ng lalaki. Naglapat ang kanilang mga labi at marahang naghalikan. Magkasama tayo. Bulong ni Crisper at hinalikan ang leeg ni Megan. Hanggang dulo. Dugtong pa nito sa gitna ng halikan. Akala ni Megan hindi na sila makikita pa ni Felix pagkatapos mapahiya ito sa hotel noong nakaraan. Akala niya doon na matatapos ang lahat. Ang alaala, ang galit, ang takot. Ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya ng dating asawa na si Felix. Abala si Megan noon sa pag-aayos ng ilang papeles para sa isang campaign shoot na inaprubahan ng board. Pumasok siya sa elevator na hindi tinitignan kung sinong kasama. Nang sumara ang elevator, naramdaman niyang pamilyar na presensya. Napatras sa gulat si Megan na makita si Felix sa kanyang likuran. Hindi ka pa talaga titigil. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Megan. Tahimik si Felix sa ilang segundo saka nagsalita. Wala si Clea. Napangisa si Megan. At akala mo, ikagagaan ng loob ko yan? Huwag mo kong kausapin. Uminit bigla ang ulo ni Megan. Nagpapasalamat si Megan na bumukas agad ang elevator kaya agad siya lumabas. Ngunit sumunod si Felix at hinabol siya. Mag-usap lang tayo. Gusto ko lang magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Putol ni Megan at napahinto sa paglalakad. Lahat ng paliwanag mo, narinig ko na nun. Habang niloloko mo ko. Bakit pa ba natin binabalikan na nakaraan ha? Hiwalay na tayo, Felix. Humarang si Felix sa dinaraanan ni Megan. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo ngayon? Tanong nito, pilit na hinahabol ang tingin niya. Nagbago ka. Hindi lang sa katawan. Hindi ka naman ganyan noon. Napangisi bigla si Megan at napaismir. Parang babaeng hindi mo na kayang kontrolin. Diyan ka magaling. Ang kontrolin ako. Balik niya. Natahimik si Felix habang nakatitig pa rin kay Megan. Napaiwas ang tingin si Megan dahil naalala niya na ganyan ding makatingin ng dating Felix na minamahal niya. Napabuntong hininga si Megan at naiisip na. Hindi ka ba napapagod? Sunod ka ng sunod? Tanong niya. Hindi. Pinagsisihon ko na. Binitiwan kita, Megan. Inayaan ko lang din ako ni Clea. Pero maniwala ka, mahal kita. Sagot ni Felix, nagsusumamo.
Parang sumiklab ang dugo ni Megan. Huwag ka na magdahilan pa. Kahit wala siya, hindi pa rin ako babalik sa'yo, Felix. Nagpupumilit pa rin si Felix. Megan, makinig ka muna. Tumigil ka! Sigaw niya, humakbang palayo sa lalaki. Ngunit mabilis si Felix. Sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat ng kamay nito sa braso niya. Magbalikan tayo, please. Kalimutan ko lahat ng sinabi mo. Uumpisa natin ulit. Hindi na kita sasaktan. Mabilis itong sabi. Parang takot na mawala siya sa piling nito. Nanlaki ang mga mata ni Megan. Bitawan mo ko, ano ba? Nagpupumiglas si Megan. Ginamit lang niya ako. Ilang taon na tayo mag-asawa, Megan. Dugtong ni Felix, parang nasisiraan ng bait. Parang may pumutok sa dibdib ni Megan. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa madilim na espasyo. Napatras si Felix. Gulat ngunit imbes na umatras, ngumiti ito. Ngiting hindi normal. Ngiting nakakatakot. Huwag mo akong sundan! Lumayo ka sa akin! Sigaw ni Megan, nanginginig ang buong katawan. Ngunit humakbang muli si Felix at hinuli si Megan. Wala akong pakialam kung ipakulong mo ko. Bulong nito, halos sa tainga niya. Kung kailangan kitang ikulong para manatili ka, gagawin ko. Takot ang gumapang sa buong pagkatao ni Megan, ngunit hindi siya sumuko. Tinulak niya si Felix ng buong lakas. At saktong dumating si Crisper. Isang suntok ang tumama sa mukha ni Felix. Hindi ito tinigilan ni Crisper. Ang galit na matagal ng kinikimkim ay bumuhos sa bawat hampas nito. Wala kang karapatan hawakan siya! Sigaw ni Crisper. Nabuwal si Felix. Duguan ng labi at ilong. Ngunit hindi pa rin tumigil si Crisper hanggang sa maramdaman niya ang mga kamay ni Megan sa likod niya. Tama na, Crisper, please! Umiiyak na sabi ni Megan. Huminto si Crisper, humihingal. Sinulyapan niya si Felix na may mga matang puno ng babala. Lumapit ka pa sa kanya at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalapad kahit kailan. Badiing sabi ni Crisper, puno ng babala. Hindi na hinintay na makapagsalita si Felix at agad na hinila niya si Megan papasok ng opisina. Akala ko may nangyari na sa'yo. Masyado mo akong pinag-alala. Napahawak si Crisper sa ulo ni Megan. Ang kaninang nakakatakot na ekspresyon nito ay napalitan ng kaba at pag-alala. Okay lang ako dahil nandito ka na. Mahinang sagot ni Megan at hanggang ngayon nagulat sa ginawa ni Crisper. Niyakap nilang isa't isa. Mahigpit, parang kapit sa huling sandigan. Sinunggaban agad ni Crisper ng halik si Megan na ikinatugon naman ito. Mabagal at puno ng emosyon ang bawat dampi ng kanilang mga labi. Sa akin ka lang, Megan. Bulong ni Crisper sa gitna ng halik. Namumungay naman ang mga mata ni Megan na sinuklian ang bawat halik nito. Sa iyo ko, Chris. Mahal kita. Mas mahal kita. Dagdag pa ni Crisper at bigla na lamang nagtawanan. Lumipas sa mga araw, itinuloy ang kaso laban kay Felix. Wala na itong laban dahil mas higit na mayaman si Crisper kaysa dito. May mas matibay na ebidensya laban kay Felix kaya tuluyan itong pinakulong. Isang taon na lumipas sa gitna ng isang shoot. Bigla na lang napahinto si Megan. Nahilo at nasuka siya. Kaya naman kinumpirma niya ito sa doktor. Doon nalaman na 4 na buwan na siyang buntis. Napaupo siya, nanginginig. Takot at tuwa ang nagbanggaan sa dibdib niya. Natatakot dahil unang beses itong nangyari sa kanya at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon ni Crisper. Natutuwa dahil matagal na niya itong pinapangarap. Ngunit naduduwag si Megan. Hindi pa niya kayang sabihin kay Crisper ng harapan. Sa kanilang kwarto, tahimik niyang iniligay ang kamay ni Crisper sa kanyang sinapupunan. Magiging tatay ka na, Crisper. Sana magustuhan mo siya. Bulong ni Megan habang nakayakap at natutulog si Crisper sa kanyang likuran. Nagising si Megan sa mahinang liwanag ng umaga. Hindi agad siya kumilos. Nakahiga siya sa gilid ng kama. Nakatagilid kay Crisper na mahimbing pa ring natutulog. Ang isang braso nito ay nakapulupot sa bewang niya. Parang sanay na sanay ng katawan nitong protektahan siya kahit sa panaginip. Ilan segundo siya nakatitig sa mukha ng lalaki. Ang noo
ang pilik mata, ang bahagyang gusot na buhok. Bago pa man bumangon si Megan, ay agad na nagsalita si Crisper habang nakapikit ang mga mata nito. Ilang minuto mo na akong tinititigan, mahal. Nakangiting saad ni Crisper at saka nagmulat ng mga mata. Pinamulahan naman si Megan at mahinang hinampas si Crisper. Hindi kaya, hinihintay lang kita kung kailan kami gigising dahil aalis ako ngayon, oh. Bumangon si Megan at kumawala na sa yakap ni Crisper na hanggang ngayon ay nakangisi pa rin. Maliligo muna ako. Nagmamadaling sabi ni Megan at saka pumasok sa banyo, dala ang damit at towel. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, matapos maligo ni Megan ay hindi niya inaasahan ang pag-iyak ni Crisper habang nakatitig sa isang pirasong papel. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Napatigil si Megan na makita ang pregnancy results sa kamay ni Crisper. Ang papel na hindi niya namalayang nakuha nito sa bag niya. Doon niya napagtanto kung bakit ganito ang pinapakita ni Crisper. Crisper, mahina niyang tawag habang nakatayo pa rin at hindi magawang humakbang. Buntis ka? Nanginginig ang boses si Crisper sa iyak. Nanlamig ang buong katawan ni Megan. Oo, 4 na buwan na, sagot niya, halos hindi marinig. Tumayo si Crisper at agad siya niyakap. Mahigpit, nanginginig, parang takot na mawala siya. Hindi rin tuloy mapigilan ni Megan na umiyak sa bisig ni Crisper. Bakit hindi mo sinabi? Tanong nito. Hindi galit ngunit nasasaktan at kinakabahan. Napaluha si Megan. Natakot ako. Lumayo ng bahagya si Crisper para makita mukha niya. Kahit papano, kumalma na ito. Sa akin, dapat sinabi mo sa akin, Megan. Napayuko si Megan at nakaramdam ng guilt dahil sa paglihim niya. Natakot ako na baka hindi mo matanggap. Wala kang sinabi noon kung gusto mo rin ng anak. Hindi natin napag-usapan kung sakali na magkaanak tayo. Huminga ng malalim si Crisper. Hinaplos ang pisngi niya sa katuluyang nagsalita. Mahal na mahal kita, Megan. Palagi kong pinaparamdam yun sa'yo. Napapikit si Crisper at pinatakan ng halikan noon ni Megan. Kasalanan ko rin to dahil wala akong sinabi. Hindi mo alam kung gaano ko nakagustong magkaanak, Megan. Matagal ko nang iniisip ang magkaanak. Pero mas iniisip ko ang kapakanan mo. Kung handa ka na ba o kakayanin mo ba? Ayokong ipilit ang isang bagay na baka magbalik ng trauma mo. Ayokong saktan ka. Hidawakan ni Megan ang kamay ni Crisper. Hindi mo ko kailanman sinaktan, Crisper. Huwag mong isipin yan. Alam kong iniingatan mo ko. Tugon naman ni Megan. Tinignan ni Crisper sa mga mata si Megan at napuntang malaking kamay sa sinapupunan nito. Hindi ko inaasahan na magbubungang pagmamahalan natin. Ngunit, expected na talaga na magkakaroon tayo ng baby dahil palagi natin yung ginagawa. Ginusto ko ito, ngunit nag-aalala din dahil ikaw magdadala ng anak natin. Nag-aalalang pahayag ni Crisper. Halo-halong emosyon ang lumukob sa kanya. Nagkatitigan sila. Doon nila napagtanto na pareho silang natakot at sa kabilang banda, naging masaya rin sa kanilang mga nalaman. Nagkaroon tayo ng misunderstanding. Mahinang sabi ni Megan. Isinandig ni Crisper noon niya sa noon nito. Kaya simula ngayon, dapat sabihin natin ang mga salobin natin para magkaintindihan tayong dalawa. Baguhan ako sa relasyon na ito pero masaya na lumaban kapag ikaw ang kasama. Puno ng saya ang boses si Crisper. Napahikbi si Megan at niyakap si Crisper. Salamat. Salamat sa pagmamahal sa akin na walang hinihinging kapalit. Napailing si Crisper at niyakap ito pabalik. Ako nga dapat magpasalamat dahil akong pinilit pinagkatiwalaan mo. Sagot niya rito. Doon tuluyang naging totoo sila sa kanilang sarili. Mula noon, nagbago ang araw-araw nila. Halos sa bahay na magtrabaho si Crisper dahil ayaw iwan si Megan kahit may mga tagabantay naman. Si Megan ay nasa sala o minsan nakaupo sa tabi niya. May hawak na tsaa o prutas. Laging may paalala si Crisper kay Megan. Uminom, humiga, magpahinga. Huwag kang kikilos ng bigla ah. Seryoso nitong bilin kahit minsan napapangiti na lang si Megan.
Mas dumalas ang quality time nila. Sabay mag-almusal, sabay manood ng pelikula sa gabi. Minsan ay nagbabasa lang sila sa iisang sofa. Para bang magkasintahan pa rin sila at kinikilala pa ang isa't isa. Ngunit may mga gabi rin nagbabago ang ihip ng hangin. Dahil sa hormones, mas naging mainit ang pakiramdam ni Megan. Madalas ay siyang unang lumalapit para yakapin at halikan sa leeg ni Crisper. Hindi ka ba napapagod? Pabirong tanong ni Crisper minsan nung ayain ito ni Megan na may gawin sila. Umiling si Megan ngumiti. Hindi. Gusto ko pang may gawin tayo, mahal. Kaya pagbigyan mo na ako. Bulong nito at dinilaan ng tainga ni Crisper. Napakagat sa sariling labi si Crisper at hindi rin nakatiis sa pagiging malambing ni Megan. Sa isip ni Crisper ay minsan lang maging ganito ang asawa niya, kaya lulubusin na niya. Isang hapon, may virtual meeting si Crisper kasamang board members. Nakaupo siya sa study room, bukas ang laptop, seryoso ang mukha. Si Megan naman ay umupo sa kandungan niya, sandaling naglalaro sa buhok nito. Megan, may meeting pa ako. Bulong ni Crisper. Alam ko, ang bango mo kasi. Sagot nito saka sinandalang ulo sa dibdib ni Crisper. Hindi na malaya ni Megan ang antok. Unti-unti siyang nakatulog. Nakasiksik sa leg ni Crisper. Continue the report. Mahinahong utos ni Crisper. Ang kaninang tahimik na meeting ay nagpatuloy na rin sa pagsasalita. Ang iba'y napatulala na lang na makitang may nakaupo sa kandungan ng CEO. Hindi nila magawang i-question ang kanilang CEO dahil alam nilang buntis ang asawa nito. Nang gumalaw si Megan at muling sumiksik sa leg ni Crisper, napangiti ang lalaki. Hinaplos ang likod nito at nagpatuloy sa meeting na parang walang nangyayari. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak, nandoon si Crisper, hawak ang kamay ni Megan. Paulit-ulit itong sinasabi kay Megan na kakayanin nitong maisilang ang kanilang kambal na mga lalaki. Ergan, tawag ni Megan sa panganay na anak. At Sniper, dugtong ni Crisper, luha ang hinahalikan ng noo nito. Sa tuwing dadalhin sa kabilang kwartong kambal, sinusundan nito ni Crisper kahit may mga bantay. Gusto kasi niyang makasiguradong ligtas sa mga anak niya. Biglang hinalikan ni Crisper sa mga labi si Megan na makitang gising na ito. Ano ba ang baho ng hininga ko, Chris? Bakit mo naman ako hinalikan agad? Gulat na bulalas ni Megan. Wala akong pakialam, miss na kita. Sagot ni Crisper saka siya hinalikan ulit. Nakasimangot si Megan samantalang nagniningning naman ang mga mata ni Crisper na nakatitig kay Megan. Pagdating ng kambal na dala ngayon ng mga nurse, agad na binuhat ni Megan ang isa. Nanginginig pa siya, kaya nakaalalay si Crisper. Tahan na. Bulong ni Crisper sa isang umiiyak na sanggol habang pinapatahan ito. Ngumiti si Megan. Hindi niya inaasahan na si Crisper ang magiging ama ng mga anak niya at magbubuhat sa mga ito. Mas lalong hindi niya inaasahan na ito ang magiging kapalaran niya at iyon ang pinasasalamatan niya. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon ng selebrasyon sa function hall na pinarentahang hotel ni Crisper. 3 taon na sina Ergan at Sniper at ngayon mismo ang kanilang kaarawan. Sir Crisper, kamukha mo talagang kambal mong anak. Nakangiting saad ng isang kilalang negosyante habang nakikipag-inuman ng wine. Napahalakhak si Crisper dahil sa papuri nito. Salamat, pero tingin ko mas malakas ang genes ng asawa ko. Puri pa ni Crisper. Napatawang isang lalaki. Maiba ko lang, sa dami ng negosyo niyo, Mr. Crisper. Paano niyo po nagagawa yan? Kuryosong tanong nito na tila namamangha sa pagpapalaki sa kambal na anak. Sandaling nag-isip si Crisper bago sumagot. Simple lang. Kapag uwi ka sa bahay, iwan mong trabaho sa labas. Ang asawa at anak mo, mas priority dapat. Ang trabaho kasi, nandiyan lang yan. Mas mahalaga talaga ang pamilya sa lahat. Marami naman sumang-ayon sa sinabi ni Crisper. Sir, bihira na pong ganyang mindset ngayon. Karamihan, inuunang pera. Sabi ng isa. Pera lang yan, nauubos. Pero kapag nasira ang pamilya mo, mahirap buuin ulit. Mahinahon niyang sagot. Sa kabilang banda ng hall,
Abala si Megan sa pagbabantay sa kambal na naka-walker. Pareho naka-minisuit na may maliit na bowtie. May mga bata ring naglalaro at mga ina na nag-uusap habang pinapanood ang mga anak. Ang swerte mo sa asawa mo, Megan. Nakikita talaga namin na alaga ka ni Mr. mo. Nakangiting sabi ng isang ina habang pinapakain ng anak. Napangiti si Megan at saka napatingin sa malayo kung saan tanaw niya si Crisper na may kausap na mga bisita pero paminsan-minsang sumusulyap sa kanila. Alam niyang kahit may kausap itong iba, sa mag-ina pa rin ito nakatutok ang atensyon. Sa 5 taon naming mag-asawa, ni minsan hindi niya ako sinigawan. Maalaga talaga si Crisper sa amin. Marahan niyang sabi. Nagulat ang mga kausap. Talaga? Tumango siya. Para siyang anghel. Kahit ako yung may mali o nagagalit sa isang bagay, siya yung unang hihingi ng tawad. Ayaw niyang ipagpaliban ng araw na hindi kami magkakabati. Gusto niyang ayusin agad namin ang problema. Napapangiti na lamang si Megan sa tuwing naiisip yon. Ang bihira niyan. Sana nga tumagal kayo. Hindi talaga ako papayag na maghiwalay kayo. Hirit ng isang babae na naging kaibigan na rin ni Megan. Nagtawanan na lamang sila sa mga kwentuhan nila. Maya-maya, may yumakap bigla kay Megan mula sa likuran. Miss na kita. Bulong ni Crisper sa tainga niya na ikinapula ng pisngi ni Megan. May mga tao, Chris. Saway niya rito. Alam ko po. Sagot nito. Saka siya hinalikan sa pisngi na parang baliwala ang mga taong nasa paligid. May ilang nakakita, may ngumiti na lang at umiwas ng tingin. Alika, punta tayo sa kwarto natin. Aya ni Crisper. Napakunot noo si Megan. Ang kambal. May babysitter at guards naman kaya safe sila. Sagot ni Crisper at hinawakan ang kamay niya. Sandaling nag-alinlangan si Megan bago pumayag. Pagdating sa kwarto, agad siyang hinila ni Crisper papasok at sinara ang pinto. Chris! Hindi na natuloy ni Megan ang sasabihin na yakapin siya nito na mahigpit. Kanina pa kita gustong suluhin. Mahinang sabi ni Crisper. Natatawang niyakap din ni Megan pabalik ang asawa. Magkatabi silang nahiga sa kama. Dahan-dahang hinalikan ni Crisper ang leg niya. Mahal kita, bulong nito. Napakagat sa sariling labis si Megan. Thank you. Tumigil si Crisper at nagsalita sa leg niya. Thank you? Nagtatakang tanong nito. Tumango si Megan at napabungis-ngis. Naningkit ang mga mata ni Crisper. Sabi ko I love you, Megan. Nagmaang-maangan si Megan. Sabi ko nga thank you, di ba? Bigla siyang kiniliti ni Crisper na ikinahalakhak ni Megan. Chris, tigilan mo! Tawa ni Megan. Sabihin mo muna. Seryosong giit nito at tuluyan ang tumigil. Napabuntong hininga si Megan at tinignan si Crisper na nakaabang. Para bang sabik sa kanya. Pumaibabaw si Megan dito na ikinalaki ng mga mata ni Crisper. Tumingin si Megan sa mga mata nito. Mas mahal kita, Crisper. Napatigil si Crisper at maya-maya hindi na nakatiis at hinalikan siya ng mas malalim. Nang biglang may kumatok sa pinto. Sir and ma'am, hinahanap na po kayo ng kambal. Sabi ng guard. Napangiti si Megan at agad na binuksan ang pinto para salubungin ang kambal. Napasimangot si Crisper sa pagkabitin at nilapitan ng kambal. Binuhat ni Megan ang isa, habang si Crisper naman ay binuhat si Ergan. Umupo sila sa kama at abala na si Megan sa pagbibigay atensyon sa kambal. Nagsiselos ng papa niyo mga anak, ayaw niyo talagang masolo kong mama niyo, no? Nakasimangot na sabi ni Crisper habang hinahalikan ang pisngi ni Ergan. Pwede naman sa ibang araw o kahit ngayon kasama sila. Lambing ni Megan. Hinalikan ni Crisper noon niya. Iba pa rin kapag tayong dalawa lang. Selos ka lang. Tukso ni Megan. Siyempre, dapat ako ang baby. Sagot nito. Tinawanan ito ni Megan at bahagyang hinampas. Ikaw talaga? Naririnig ng mga anak mo yung mga pinagsasasabi mo. Napangisa si Crisper at niyakap na mahigpit si Megan mula sa gilid. Gusto ko lang lambingin mo ako, mahal. Ani Crisper at hinalikan na noon ni Megan. Tahimik lang si Megan. Pinagmamasdan ng buong pamilya. Kita niya kung gaano kamahal ni Crisper ang mga anak nila. Naalala niya kung paano siya bantayan nito noon.
lalo na matapos ang delikadong panganganak. Naisip bigla ni Megan na kahit hindi naging maganda ang unang kasal niya, binigyan naman siya ng blessing na sobra pa sa inaasahan niya. Blessing na nagkaroon siya ng kambal at asawa. Ang kwento ni na Megan at Crisper ay nagtuturo sa atin na hindi dapat natin maliitin ang sarili dahil lang sa sinasabi ng iba. Akala ni Megan wala na siyang halaga dahil sa pagiging mataba niya at dahil hindi na siya magkaanak noon. Lalo na't iyon ang ginamit na dahilan ng ex-husband niyang cheater para iwan siya. Dahil doon, bumaba ang tingin niya sa sarili. Pero ipinakita ng kwento na hindi lahat ng lalaki ay katulad ng kanyang dating asawa. Nariyan si Crisper na minahal si Megan kung sino at ano siya, hindi dahil sa itsura o sa kaya niyang ibigay. Kahit mayaman si Crisper, mas pinili niyang tahimik na buhay, pamilya at pagmamahal na totoo. Sa huli, ang aral ay simple. May mga taong darating para iparamdam sa iyo na sapat ka, at ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit, kundi nagpapagaling. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!